Nahirapan sa pag-apula ng mga bumbero sa sunog sa Barangay Apa, Cebu City. Dahil sa makipot na daan, limitado lang magpasok ng fire trucks. Mabilis na kumalat ang apoy at nadamay ang 11 pang bahay kasama ng ilang boarding house. Isang residente rin ang nasugatan matapos mabagsakan ng salamin ng sasakyan. Iniimbestigahan pa ang sani ng apoy. Sa Mandawi City, timbog sa bypass operation ang umaray tulak ng droga na si Kim Mangano Gonzales. Nakumpiska sa suspect ang 800,000 pisong halaga ng shabu. Natunto ng motoridad si Gonzales matapos siyang ituro na supplier umano ng droga ng isang nahuli sa Station 5. Mariing itinanggi ni Gonzales ang paratang. Nagkasunog sa Dumalinaw National High School sa Zamboanga del Sur. Kasama sa nasunog ang silid-aralan at katabi nitong kantin at CR. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa silid ng home economics. Dahil puno ng mga libro at gamit pang eskwela ang naturang silid, madaling kumalat ang apoy. Faulty electrical wiring o problema sa kuryente ang posibleng saniraw ng sunog. Tinatayang nasa 150,000 pesos daw ang halaga ng pinsala ng sunog. Nakasilid sa sako at wala ng buhay ng matagpuan ang 5 taong gulang na bata na ilang araw na wala sa Baguio City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng batang babae at posibleng minules siya bago pinatay. Isa sa ilalim sa post-mortem ang bangkay para matukoy ang sani ng kanyang pagkamatay. 3 persons of interest na ang dinala sa istasyon ng pulis kaugnay ng krimen. Mahigit 4 na raang preso ng Butuan City Jail ang pansamantalang natutulog sa tinayo nilang tent habang kinukumpuni ang kanilang mga selda. Ayon sa jail warden, Desyembre noong nakaraang taon, bumigay ang bubong ng isa sa mga selda dahil sa kalumaan at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Isang preso ang nasawi at 3 ang nasugatan ng mabagsakan ng bubong. At para maiwasan maulit ang insidente, pinapaayos na nila ang lahat ng kulungan. Inaasahang matatapos ang pagkumpuni sa susunod na buwan. Oscar Oida, GMA News.